Good morning po. Kumusta po kayo? Share ko lang po yung itong mga nakaraang mga linggo. Nagkakakumustahan po kami ng mga naging kaklase ko po. Naging nakasama ko nung high school. May mga naging usapan lang po kami. Itong mga nakaraang araw, nagkakwentuhan po kami ng mga dati namin mga batchmate ng high school. Mga kaklose ko po sila sa high school. Bali meron po kaming tropa. Pero napag-uusapan lang yung mga kaklase namin noon, yung mga hindi namin masyado napag-usapan dala nga na may mga impluwensya sila. Meron po kasi kami naging kaklase noon na maporma. Marami sila, mga mapoporma sila, mga astig kumilos. Talagang kung sa popular sila sa school, kilala sila na matatalino, may mga sinabi ang pamilya, tsaka kumbaga powerful para sa amin. Tapos meron kaming kaklase na, may mga kaklase kami na estudyante siyang tingnan kasi lagi siyang may hawak na libro. Tapos lahat ng libro dala niya. May mga subject kasi kami na yun lang ang dadalhin, pero yun, lagi niyang dala-dala. Pero pagdating sa klase, hindi ko maintindihan, parang hindi naman niya binabasa. Dala-dala niya lang yung libro. Tapos may kaklase kami na maagang pumapasok. Pero ang purpose niya, makipag-chikahan sa kabilang section. May mga ganong kaming kaklase na lagi niyang binabantayan kung anong ginagawa dun sa kabilang section, tapos ikukwento niya sa amin. Ibabalitas niya sa amin kung yung mga pangyayari dun sa kabilang section. Pero hindi siya pala absent. Tapos may mga kaklase din kami na magaling mga tuwiran. Kakausapin mo, hindi siya nagpapatalo. Marami siyang alam. Kumbaga, pag nakikipag-usap siya sa amin, parang lahat alam niya. Pero sa klase, hindi siya nagre-recite. May ganun kaming kaklase. Kumbaga nasa loob lang nasa labas lang yung pagiging niya, aktibo. Pagdating sa klase, nagre-recite siya, hindi siya active masyado. Tapos may kaklase kami na hindi siya mahilig sa recitation. Takot siya sa recitation. Pero magaling siya sa written. Mataas ang mga scores niya sa mga exam namin, sa mga quizzes namin. Doon siya bumabawi kasi mahilig siya magbasa. Pero pagdating sa recitation, hindi siya ganun kasi takot siya. Minsan kasi mali yung grammar niya, mali yung ewan ko, hindi ko alam kung bakit siya natatakot. May pagkakataon siyang ganun na alam naman niya yung sagot, pero hindi siya nag-raise ng hand. Tapos meron naman kasi kaming kaklase na sobrang tahimik. Hindi mo alam kung nag-aaral ba o hindi. Pero masipag siyang pumasok. Tapos, pero pagka tinawag sa klase, lahat alam. Kapag doon kami nabibilib sa mga kaklase namin, mga ganon. Tapos, yan ang napag-uusapan namin. Medyo bumalik kami sa high school na napag-uusapan namin kung sino-sino sila. Tapos may kaklase rin kami na hindi siya ganun kalinis sa pananamit. Hindi siya
malinis sa pananamit. Tapos yung, ano niya, yung damit niya, hindi naman siya mabaho, pero yung damit niya parang iisa lang. Tapos yung medyas niya minsan iisa, minsan walang kapares, ganun. Kasi napagkukumpulan siya, napagtatawanan siya, kaya napapansin namin na ano kasi sa buong klase. Pero matalino. Yun naman. Kumbaga, i-compare siya sa ibang estudyante, hindi siya ganun kalinis tingnan. Ganun. Iba-ibang estudyante, iba-ibang kaklase ang nakasalamuhan namin noong high school. Mula first year hanggang mag-graduate kami. Hindi namin noon yan napag-uusapan nung nasa high school kami. Kasi, kagaya ko, mahihayin ako eh. Tsaka, kapag nagsasalita ako, kapag nasisigawan ako, bigla akong umiiyak. Bigla akong umiiyak. Masyadong, para sa akin, napaka-big deal yung sinabi nung kaharap ko. Kaya, kahit na, minsan yung meron akong masasabi, nilulunok ko na lang para hindi na lang niya ako masigawan. Ganun ako katakot noong high school ako. Madali akong paiyakin. Madali akong takutin, madali ako yung tulak, ganun. Alam mo yun, natatakot ako noon na makisalamuha sa ganung malalakas. Matatakot ako sa mga kaklase namin na mahilig pumasok ng maaga pero hindi naman nag-aaral. Tapos takutin ako sa mga naging kaklase ko na maraming libro. Maraming libro pero hindi nagbabasa. Parang pinapakita lang niya na isa siyang estudyante. Hindi ko alam kung anong purpose niya. Ganun. Kaya ang naging katropa ko noon, may mga naging katropa ako noon na hindi naman kakulitan. Siguro, kung ano yung latest sa aming magkakaibigan, siguro may mga achievement. Minsan may teacher kami na napahiya ang isa sa amin. Yun lang ang nagiging topic namin. Tapos meron kaming ayaw na teacher, nagiging topic lang namin. Doon lang sa nakapaloob sa isang grupo namin. Kasi minsan namin misinterpret ng ibang mga klase namin. Nakala nila, sila nang pag-uusapan. Hindi ko compare natin sa pagiging Kristiyano. Diba? Ang isang tao, kuminsan, nahusgahan yung mga tao na kapag nagsasalita, masamang tao na. Kapag nagmumura, masamang tao na. Kapag ang pananamit, hindi na ayon sa okasyon, masamang tao na. Puno tayo ng panghusga sa kapaligiran. Maraming naghuhusga sa atin, maraming nagsasalita laban sa atin. Yung pag-share ko ng salita ng Diyos dun sa FB, minsan natanong ako, Christian ka ba? Sabi ko, Christian, Catholic, sabi ko, Roman Catholic. Kasi yung mga post mo, pang born again. Diba? Doon pa lang, nakapag-isip ako. Hindi ko naman ginudge yung nagtanong ngayon. Kasi hindi lang naman sila iisa. Marami sila. Kumbaga saan ko nakuha. Sabi ko, kasi noon, searcher kasi ako. Kung sinong nag-i-invite sa akin, sumasama ako. Mapa-sabadista man yan, iglesia, born again, baptist. Sumasama ako. Kasi, nung panahon kasi na yun, pa ako, curious pa masyado. Siguro, gusto ko lang makinig. Tsaka sabi nga nila Marites, kikinig ako. Pero, bumabalik ako sa Catholic. Kasi sa Catholic, mayroong mga groupings din. May mga activity rin. Napunta ako sa Catholic
sa group ng Catholic ng mga community. Sumama ako sa El Shaddai, sumama ako sa Couples for Christ, tapos dun sa music ministry. Iba-iba. Ang intindi kasi ng ibang sekta, ang Catholic hanggang misa lang. Mataas ang respeto namin sa misa. Pero, ginudge kami na hanggang dun lang kami. Walang malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos. Na hindi tinuturo sa amin ang pagiging makatao. Kumbaga, simba lang, isang oras lang. May tao kasing ganun. Hindi nila alam na may mga community rin kami sa loob ng Catholic. Hindi ko ginajudge yung iba kasi hindi ako sumasama. May mga invitation kasi na gano'n na hindi ako sumasama. Kasi masaya ako masaya ako sa ginagawa ko Tsaka dito kasi ako, ito naramdaman ko na tinawag ako. Dito ako namulat, naturuan kung paano mag-share. Isa lang naman ang Bible natin Parang school. Isa lang naman ang tinuturo. Isa lang ang pinaniniwalaan. Isa lang ang Biblia. Hindi man kami nakikita na nagdadala lagi ng Bible at hindi kami nakikipag-debate. Hindi ibig sabihin, wala kami mga alam. Nasa tao ang pagbabago. May tao na kahit anong turo mo, kung hindi naman niya binabasa at sinasabuhay, walang mangyayari sa buhay niya. Merong tao na kahit nasa loob pa yan ng pamilya mo, sa loob ng bahay mo, katabi mo matulog, kung hindi yan babaguhin ng Diyos, hindi rin yan magbabago. Kasi may tao kasing makikita mo pag nagsisimba maporma, nagsisimba siya. Pero hindi mo nakikita sa pagkatao niya. Hindi mo naririnig sa pananalita niya. May tao na powerful na tingnan. Humahawak na siya ng ministry. Meron na siyang group. Kumbaga, isa na siyang leader. Pero pag nagsalita sa tao, parang gusto ipaluwa lahat ng mga tinulong niya. Walang pakikipagkapwa-tao. Tapos merong pala simba na ang hilig-hilig makipagdebate. Na hindi naman yun ang intensyon ng kaharap niya. At merong pala simba na kung ano yung itinuturo ng isang preacher, tahimik niya sinasabuhay, ina-apply sa pamilya niya, sa buhay niya. Ganun. Hindi mo kailangan na pagmalaki na nagsisimba ka. Nagsisimba ka nga. Hindi naman nakikita sa pagkatao mo. Hindi ka nakakapag-invite sa sarili mong galaw. Kasi hindi mo naman kailangan mag-imbita Hindi mo naman kailangan mag-imbita na pupuntahan mo. Ang tao kasi makikita sa pamumuhay, kaya sila naingganyang sumama sa'yo. Kasi gusto nilang malaman kung paano ka nagbago. Kung ano natutunan mo. Kaya sila sumasama sa'yo. Ganon. May mga tao kasing humuhusga sa aming mga Katoliko na may katok daw kami. Marami kami na-encounter na ganyan, lalo ako. Ano daw ba yung napapala namin? Kasi pwede ka naman, ang pare, nagbibigay siya kung anong binabasa niya. Diba? Nagsisimba kami. Kung talagang curious kasi isang bagay, alamin mo yung binabasa niya. Basahin mo sa bahay. May Biblia tayo. Kami mga Catholic, binibigyan kami ng mga libreng Biblia. Kapag may mga okasyon sa mga ministry, sa simbahan, ang premyo sa amin, Biblia. Noong nasa simbahan pa ako, worker pa ako sa simbahan. Yun ang
Yun ang premyo, Biblia. Lahat kami may Bible. Pwede mong basahin kung ano yung binasa ng pare. Pwede mong pagnilayan yun habang nasa bahay ka. Hindi yung pinasok mo lang sa tenga mo, lumabas pag uwi mo, lumabas sa kabilang tenga mo. Hindi mo sinabuhay. Ang salita ng Diyos sinasabuhay. Hindi yung pinapakita lang sa tao nagsisimba ka, na estudyante ka. Kailangan ang natutunan mo sa eskwelahan, nakikita yan sa pagdating ng araw, sa realidad, sa paggawa mo ng pamilya, sa pagpapakatao mo. Ang pagiging Kristiyano, nakikita sa pamumuhay at mga gawa mo. May pagtitimpi sa sarili, may pagtitimpi sa pananalita. Kaya yung mga humusga sa mga Katolik na kagaya po sa amin, pinagdadasal din namin kayo na bigyan tayo ng kaliwanagan pare-pareho. Hindi kami magtanim ng hindi mabuti. Kasi naniniwala rin kami kay Jesus. Naniniwala kami na isa lang ang Diyos Ama, isa lang ang Diyos. Pagnilayan natin lagi ang lahat ng mga salita na itinuturo sa ating mga ministry. Magandang umaga.